Hello guys! For today's video, ang atin namang paliliguan ay si Bailey. So si Bailey po ay aming adopted na dog na last year lang namin siya inadopt kasi siya ay dog siya ng subdivision kasi napaka popular ni Bailey dito. Halos lahat yata ng tao dito sa subdivision namin kilala siya. So ganun siya ka-tame na dog. So wala rin siyang hirap na paliguan. Yun nga lang medyo siya mabigat. So pagka medyo may time na siya pumapalag, medyo kailangan mo ng force. Yes, sobrang bigat ng katawan niya kasi siksik siya eh. So yan na, umpisan konting kaalaman lang sa kanya. Meron kasi siyang amo na family, as in family sila, parang nagpunta yata sa abroad yung kanyang amo. So parang naiwan siya dito sa subdivision, pero nagstay pa rin siya doon sa bahay ng amo niya. Parang meron tumitingin sa kanya na mga elderly doon. Parang every 2 days siya pinupuntahan. So parang ang nangyayari kasi, naawa yung anak ko actually kay Bailey. So lagi nilang pinapakain hanggang sa na-attach na sa kanila yung dog. So dumating sa point na mayroong isang kakilala nila na taga-subdivision na sinabi na baka pwede na raw namin siyang i-adopt. Kasi nga, parang wala na rin mag-aalaga eh. So, ang nangyari, nag-decide kami na i-adopt siya kahit medyo sa tingin namin marami na kaming dogs. Kasi nga naawa kami. May mga time na nakikita siya ng mga kapitbahay nila na kumakain lang sa basura. So, yung mga basurahan nila tinataob o di nagkakalat siya. So, kasi ang pakain sa kanya yata every 2 days. So, hindi siya napapakain ng tama. Sa pagkakataong yun, kinuwento sa akin ng anak ko na ganun nga. Kaya nag-decide kami na i-adopt na lang siya. Dahil kami nga ay mga mapagmahal din talaga sa aso, syempre masakit sa puso na nakikita mo na ganun yung dog na napakabait naman. Bakit hindi na lang namin i-adopt? So, yun. Kaya we decided na i-adopt na lang siya, na ang dating dog na pagala-gala ngayon ay house dog na. Yan. So yung una naming pagkikita ay napakarami niyang kuto, napakarami niyang garapata. So lahat yun tinanggal namin at pinaliguan namin siya ng bonggang-bongga. Yung first day na nagpunta siya dito sa amin, talaga namang naubos yata isang shampoo sa kanya. Dahil napakadumi niya. Siyempre nga, sa labas siya outside dog siya kaya ano pa naman i-expect mo. So yung aming puso lamang sa kanya is talagang nangibabaw na lang siguro yung why not i-adopt, di ba? Kasi total parang pumayag na rin naman yata yung may-ari na i-adopt na lang namin. So parang meron kakilala yung anak ko na nakakausap yung may-ari. So parang pumayag na lang din na kunin namin yung dog at i-adopt namin. So syempre nakakayurak lang ng puso kapag nakakita ka ng ganong nilalang, di ba? Kaya yun na nga ang kanyang kwento. So yung pagpapaligo naman sa kanya, balik tayo sa pagpapaligo, napakadali niyang paliguan. Ang ano lang din sa kanya, ang pinaka problema pagbabanlawan na. So parang si Snow, si Yoko,
talagang medyo siguro kasi naka-open yung tenga niya eh. So parang natatakot din siyang pasukin ng tubig yung tenga niya. Pero kung sa pagpapaligo, napakadali lang. Kasi ano siya eh, kalmado siyang dog. Super calm dog. Super tame na dog. Kaya sino ba naman magre-resist na i-adopt siya? Well, sa pagpapaligo yan, napakadali lang. At masasabon mo talaga siya ng maayos. Kasi nga hindi siya yung malikot. Saka parang gusto rin niya eh dahil siyempre nagiginhawaan. Yan. So yung video nasa akin na pala nakatutok, hindi ko na naman siya napansin. Ang importante yung sinasabi ko po dito, kahit papaano matuto po tayo sa aking own experience on kung paano po ako nagpapaligo ng aso namin. Baka sakaling may apply po ninyo sa inyo. Yan, syempre wag po natin kakalimutan yung mga paw, yung under, yung kanilang private part. So, lahat, wala tayong mamimiss out. So, pagdating naman po sa ulo, hinuhuli ko po yung kanyang ulo. So, para hindi siya ganun kaagad malamigin. Di ba po? Kasi ang aso, lamigin talaga yan. So, ang aso, minsan lang din po maligo. Kung kayo po ay hindi masyadong mababa ang tolerance nyo sa amoy ng aso, ang advice ko lang po, wag na lang po kayong kumuha ng dog. Kasi ang dog meron talaga po yung scent. Hindi nyo po yan pwedeng tanggalin. Kasi yun ang kanilang protection sa self nila. Hindi sila pwedeng araw-araw naliligo. So, matatanggal yung kanilang mga oil sa skin na siyang pumoprotekta sa kanilang parang yun yung kanilang protection sa katawan. So, ang pagpapaligo sa dog, siguro maximum na yung 1 month. Every 1 month. Pero kung magagawa nyong once a week, pwede rin. Kung ganun kayo kasipag magpaligo. Kasi every time na nagpaligo kayo, automatic, i-change nyo rin yung kanilang mga beddings. So, malaking trabaho talaga ang gagawin ninyo pag kayo ay nagpaligo ng dogs. Kasi syempre, bagong ligo sila, kailangan bago rin yung kanilang hihigaan. So, ano yan, parang package yan. So, kailangan alam nyo na kung ano yung mga kasunod pa na gagawin. Kaya naman, kung ikaw ay makapag-decide na kumuha ng dog, ay make sure lang po na you are ready sa mga responsibilities na kailangan mong gawin kapag ikaw ay nagkaroon ng mga dogs. Dapat i-ready mo ang iyong sarili. Hindi pwede na dahil kumuha ka ng dog, dahil lang nakyutan ka, hindi pwede yun. Simula nang sila ay kinuha mo, ikaw na ang family nila. So hanggang sa mamatay na sila, hanggang sa end ng kanilang life, dapat nandyan ka. Hindi siya madaling responsibilities kasi parang family talaga sila. Kaya kung ikaw ay nakyutan lang, ang masasabi ko sa'yo, wag na lang. Kasi merong kasamang responsibilities talaga yan. Hindi lang siya basta-bastang responsibilities, medyo mabigat na responsibilities. But in return, masarap ang pakiramdam ng may dogs. Talagang nakakapagbigay sila ng masayang pakiramdam. Sila yung nagiging ating stress reliever. Sila yung ating nagiging guard sa ating bahay. So parang every time may lalapit ng mga tao, naaamoy nila yan. Pagka hindi familiar sa kanila yung mga amoy na naaamoy nila, bibigyan kanila ng warning. So napakadami nilang nabibigay sa atin
sa araw-araw na hindi natin napapansin masyado. So, sila rin yung ano natin na nagpapakalma sa atin kapag tayo may mga problema, di ba? Parang sila yung nagbibigay saya. Imbis na magagalit ka, hindi ka na magagalit pag nakita mo sila. Kasi nga, sila yung angels natin eh. So, parang pinipigilan ka nilang magalit, kinakalma ka nila. So, para sa akin, ang magkaroon ng dog ay talagang napakagandang bagay na nangyari sa buhay mo. Kasi napakaraming, lalo ngayon sa napakagulong mundo, sila lang talaga ang magiging loyal companion mo. Sobrang loyal nila sa'yo hanggang sa sila ay tumanda na, nasa iyo pa rin sila, hindi ka nila iiwan. Kaya naman, kaya nga ang tawag sa kanila ay loyal companion. So, ayan na, nagbabanlaw na po tayo. Yan, medyo nagwa-wild na po si Bailey kasi nga, natatakot po siya na mapasukan ng tubig sa tenga. Kasi nga, yung tenga niya ay bukas na bukas. So, yan po, ginagawa ko sa kanya, yan, tinututok ko. Kapag na yan, tumatayo din siya. Kapag nagsishake siya, stop ko muna kasi nga baka pumasok sa tenga. At ang ano ng shower sa bandang ulo, yung sa bandang batok. Para hindi talaga papasok sa tenga. Ingat po kayo kasi pagka pumasok sa tenga, magkakaroon ng ear infection ng ating mga fur babies. So yan, napakabait niya ni Bailey. Sobrang relax na dog. Napaka-tame, sobra. Yun nga lang, malakas talaga kumain si Bailey kasi nga syempre malaki siya. So yung pakain namin sa kanya doble nung pakain namin sa mga dogs namin. Kasi ang weight niya is 10 kilogram. Yung mga dogs namin nasa 5 lang. So mas marami talaga siyang kumain. Okay lang naman yun kasi nga talagang pag tinanggap mo isang bagay, kailangan talagang panindigan mo. Hindi naman ano yan eh, parang we consider her as a blessing to us. 'Di ba? Lahat naman yan ng mga tinanggap mo sa buhay mo, yan ay blessing. Diyan masusubok kung talagang ikaw ay nagiging responsible sa buhay mo. Sobrang sobrang sila yung nagiging way ng Diyos para ikaw ay maging responsible enough sa buhay mo. Sila yung ginagamit ng Diyos na kasangkapan para ikaw ay maging matawag doon, makabuluhan sa iyong buhay. Kasi marami silang ituturo sa iyo na talagang unti-unti marirealize mo na, dahil sa dog to, kaya ako ganito. Ganon. Yung patience mo, pahabain nila, pasasayahin ka nila, possible pahabain din nila ang buhay mo, lalo kung lagi mo silang iwo-walk. O kaya naman, kung di mo sila maiwalk, bigyan mo sila ng mga play, yung mga mind games na may stimulate talaga yung mind nila, na para na rin silang nag-walking. So, kung di mo sila ma-walking, hayaan mo sila mag-roam around sa house nyo. Kasi sa labas naman, medyo may danger din. Yung mga parbo. Pag naparbo yung isa, lahat madadamay na. So, yung parbo, yun yung mga droppings ng dogs na pwede nilang maapakan. So, yung paw nila, didilaan nila, yun. Tapos, wala silang vaccine. So, yun, madali na silang magkakaparbo. So, safe pa rin yung nasa bahay sila palagi kung di mo sila mawawalk. Kung sakali mang iwawalk mo sila, make sure na winash mo yung mga paa nila. Para dilaan man nila yun, wala silang makukuhang sakit na galing sa labas. Yun, napakasarap ng may dog. Mixture of sarap at hirap. Pero, all in all, mangingibabaw ang masarap na pakiramdam. Kasi nga, dahil sa kanila, you will become a great human being. Yes. Magiging iba yung pagkatao mo, personality mo, lalo kung talagang
imumulat mo ang mata mo na meron talaga silang babaguhin sa pagkatao mo. Kailangan mo lang yun makita in the near future in the long run pala na in the long run na magkasama kayo ng loyal companion mo. So, yan, ganyan lang kadali. Kailangan tuyuin mo sila para hindi sila lamigin. So, ilalabas na natin sila doon sa garahe after nyan para parang na-oven na rin sila doon kasi nga mainit. Para mo na rin silang binlower. So, ayan na siya. Palabas na siya doon sa ano. Pero pupunasan muna natin siya ng bonggang-bongga para siya ay hindi lamigin nga. Yun. So, yan. Ayan na. Nakikipagharutan na. Pagkatapos maligo, para mga nakawala sa koral ang aking mga dogs. Ang kukulit nila. Makikita mo na sobrang naginhawaan sila. Ito lang si Bailey, ang pinakaayaw lang pala niya, yung hinahawakan yung paw niya. Yan, pag katulad niya, pupunasan ko siya sa paw, parang magagalit siya dyan. As in, medyo magwa-wild. Hindi ko na siya mapunasan sa paw. So, matutuyo na lang siguro yun. Ayan na siya, nagwala na. Ayaw na niya. Ayaw na niya magpapunas. Parang may something sa paw niya na hindi niya kayang i-tolerate na punasan. Yun. Tapos, yun lang, papakainin mo sila. Every time magpupo sila, syempre, dadakutin mo. Ayan, pagkatapos ni Bailey maligo, yan, nagwiwiwi yan, ganyan. Yan ang spot niya. So, yung mga responsibility sa kanila, yan, pawiwiwiin mo, papupupuin mo, papakainin mo, paliliguan mo, para ka rin talagang may anak. Nadagdagan talaga yung anak mo pagka meron kang dogs. Advice ko lang sa mga kukuha ng dogs, kasi syempre pagka isa lang, malungkot yan. Mga siguro hanggang 2, pwede. Pero pag 4, medyo marami-rami na yun. Kaya okay lang din naman kahit marami. Basta siguraduhin mong magagampanan mo ang responsibilities mo. So, itong mga to, wala sa kanila na yung na-spayed or neuter, yung para hindi na magkaanak, wala sa kanilang ganun. Ang ginagawa na lang namin, talagang sinasaway namin sila, katulad nyan. Naghaharutan na naman sila, parang gustong i-hump ni Shadow si Bailey. Pero ang nangyayari, si Bailey ang nanghahamp kay Shadow. So, si Bailey po, babae po yan. Si Shadow, yan yung itim, lalaki. So, ang nangyayari, yung babae ang nanghahamp doon sa lalaki. Kasi parang ayaw din ni Bailey na mahamp siya ni Shadow. Kaya ang ginagawa niya, siya ang nanghahamp kay Shadow. So, hindi namin gusto na magkaroon pa sila ng anak. Kaya naman, hindi namin hinahayaan na mag-mate sila. So, lahat ng magagawa namin para hindi sila makapag-mate, ginagawa namin. Katulad ng ganyan, lagi mo silang isusupervise. Pag nakikita mong ihahamp, babawalan mo. May time na hindi mo talaga sila pwedeng bawalan, yun yung time na kailangan mo silang paghiwalayin. Kung kailangan mong ikulong yung nanghahamp, ikulong mo. Kasi pag nadagdagan sila, medyo mabigat na responsibilities na naman yon. Medyo hindi na rin namin kaya. So, hanggang 4 na dogs na lang kami, hanggat maaari, wag na talaga silang magkakaanak. So, ang pinakasolusyon lang is, kung ayaw nyong ipakapon, wag nyo silang hayaang mag-mate. Kung kinakailangang ikulong ang mga lalaki, ikulong. Yun lang ang way. Kung ayaw nyo silang ipakapon. Kasi marami rin komplikasyon ng pagkakapon. So, ang ginagawa namin is natural way. Which is effective naman, I think. Yes, so kailangan lang supervision. Hanggang dito na lang aking vlog. Sana po natuto tayo kahit papaano sa ating mga
advice. Yan, ganyan lang po kadali magpaligo. Thanks for watching, guys. See you on the next one. God bless. Bye! Next napapaliguan natin is si Snowna, ang aking pioneer dog dito sa aming bahay. So, goodbye everyone. Thanks for watching. Bye! Say bye, Bailey. Sabi mo, thank you po sa panonood. Thanks for watching, guys. God bless you all. Bye!